tingnan mo nga naman. Buhay ka pa pala. Oo nga eh. Samantalang ikaw, mamamatay na. Ano? Teka nga, ba't ba ang angas mo? Ano, matapang ka na? Huwag mo akong hahawakan gamit ang marumi mong kamay. Hindi mo magugustuhan kapag binali ko yan. Maninikip ang dibdib mo. Taon 1988, Mindanao. Nais kong isalaysay ang isang kwento na ikinuwento lang din sa akin ng aking ama. Ipinapaalala ko lamang na ang kwentong ito ay maaaring kathang-isip lamang ng aking tatay o maaaring totoo. Ang kwentong ito ay akin ng kinalakihan, sapagkat nakikita ko sa kanya na habang ibinabahagi niya yon ay ramdam ko ang sakit na kanyang nararamdaman. Binata pa umano noon ang aking ama nang kanyang makilala si Elsa. Aniya, napakagandang babae noon at napakasimple lamang. Siya ang larawan ng babae na maaaring maging asawa. Mahinhin, mahiyain at higit sa lahat, mabait at magalang sa mga nakatatanda. Hindi rin siya dumadalo sa mga sayawan o galaan na madalas ginagawa ng mga kabataan noon. Kapag wala siyang ginagawa ay nasa bintana lamang ito ng kanilang malawak na sala at nagbuburda. Minsan naman nakikinig lamang ng musika na kay sarap pakinggan. Tuwing hapon naman, nasa kanilang bakuran lamang at nagwawalis pagkatapos magdilig ng kanilang mga halaman. Bagong lipat lamang sila Elsa sa bayan ng aking ama. Kaya naman, bago siya sa paningin ng mga tao, lalo na't napakaganda ng dalaga. Ayon sa aking ama, ay galing pa sa Visayas ang pamilya ni Elsa na napadpad sa Mindanao, sapagkat nakabili ang kanyang tatay ng malawak na lupain doon. Mahiyain ang babae, kaya naman wala siyang masyadong kaibigan. Palagi lamang siyang mag-isa sa bakuran habang nagbabasa ng libro. Yun ang mga bagay na hinangaan ni ama sa kanya. Isang araw, naglakas loob si ama na batiin si Elsa. Noong una, akala niya ay suplada ito, ngunit napanatag ang kanyang kalooban nang ngumiti ang dalaga at binati rin siya. Magandang araw, Binibini. Gusto ko lang sanang makipagkilala. Ako nga pala si Edison. Diyan lang ako sa ikalimang bahay. Napansin ko kasi may bagong lipat dito sa bahay ng mga Bustamante. Magandang araw din. Elsa na lang ang itawag mo sa akin. Oo, kami nga ang bagong lipat dito at ikinagagala kita makilala. Sana magustuhan niyo dito. Sa katunayan, mababait naman ang mga taga rito, basta marunong ka lang makisama. Nasa ganoon silang pag-uusap nang bumaba ang mga magulang ni Elsa mula sa kanilang bahay. Sabi ni ama na una pa lang niyang makita ang mga magulang ng dalaga ay masasabi agad niyang mabubuti ang mga taong yun, lalo na ang haligi ng tahanan. Palagi kasi itong nakangiti, ngunit makikita mo pa rin sa kanyang muka ang pagiging istrikto at kagalang-galang. Magandang araw po, sir, ma'am. Ako nga po pala si Edison, anak po ako ni Kapitan Tomas. Nahariyan lang po ang bahay namin. Pagturo umano ni Edison sa bahay nila na agad namang sinundan ng tingin na mag-asawa. Napapatango naman ang mga magulang ni Elsa habang tinatanaw ang bahay ng binata. Pumasok kayo kung gusto mong makipagkaibigan sa aking anak. Salamat ho kung ganun, sir. Wag nang sir ang itawag mo sa akin. Pwedeng Tito Ernesto na lamang. Masyadong magalang at mukha pang mayaman kasi kapag sir. Wika ng tatay ni Elsa na ikinatawa naman ng aking ama. Bilang paggalang ay formal siyang nagpakilala sa tatay ng dalaga at nakipagkamay. Maghahanda lamang ako ng pananghalian. Dito ka na kumain, iho.
Ho? Sige ho. Mahirap pong tanggihan ng grasya. Tama ka, iho. O siya, umalis ka na, Ernesto, para pagbalik mo ay eksakto ng tanghalian natin. Alis po kayo, Papa? Oo, anak. Ako'y pupunta lamang sa munisipyo at magtatanong kung anong mga kakailanganin para sa pagpapalista natin sa barangay. Babalik din ako bago magtanghalian. Ambo! Tara na't samahan mo ako! Si Mang Ambo, yun umano ang kanilang katiwala kahit pa nung nasa Visayas pa lamang sila, at bibilhan din umano ito ng bahay ng ama ni Elsa para sa paparating nitong pamilya. O siya, maiwan ko muna kayo, ha? Magluluto lamang muna ako. Umakyat ang mama ni Elsa at naiwan lamang ang dalawa. Sa una ay nagkakahiyaan sila, ngunit kalaunan nakapagpalagayan din ng loob. Napahanga si ama sa galing magburda ni Elsa, kahit anong disenyo ay nakakaya niyang gawin. Grabe, ang tiyaga mo rin gawin yan, no? Kung ako, hindi ko siguro kaya yan. Nakasanayan ko na lang din kasi to. Bata pa ako nung matuto ako magburda. Kaya pala sanay na sanay ka na at parang ang dali na lamang para sa'yo. Gusto mong subukan? Naku, wag na. Baka masira ko pa yan. Nagtawanan ang dalawa at nagkwentuhan habang nagbuburda si Elsa. Napangiti naman ang ginang habang pinagmamasdan ang kanyang anak at ang kanilang bisita. Napapanatag na siyang kahit papaano ay may makakausap na si Elsa at nakikita naman daw umano niya na mabuting tao ang aking ama. Bagay na hindi nagkamali ang ginang sapagkat napakabait talaga niya. Lumipas pa ang mga araw, palaging nasa bahay ni na Elsa ang aking ama. Minsan, nagdadala siya ng pagkain at pinagsasaluhan nila yon sa hardin ng bahay ng dalaga. Minsan naman, prutas ang kanyang dinadala, di kaya'y manunood sila ng mga lumang palabas o makikinig sa radyo ng mga lumang kanta. Tuwing araw ng linggo, sumasabay na si ama na magsimba kina Elsa, bagay na ikinatuwa ng aking lolo at lola. Ngunit mayroong kasabihan na hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka, dahil ang hindi alam ni ama at ni Elsa may lihim palang nagagalit sa dalaga. Walang iba kundi si Joanna. Ayon pa kay ama, si Joanna umano ay matagal nang may gusto sa kanya, ngunit kahit kailan ay hindi niya yon natipuhan, dahil hindi katulad ni Joanna ang kanyang gusto. Ayon pa kay ama, si Joanna yung tipo ng babae na sanay sa layaw, mahilig sa paggala, inuman, sayawan at malakas manigarilyo. Siya yung tipo ng babae na para sa lahat, kung sino-sino ang kasama at paiba-iba ang kasintahan. Isang araw, ayon kay Lily na anak ni Mang Ambo at ayon din sa mga nakasaksi, nasa plaza noon si Elsa kasama ang anak na dalaga ni Mang Ambo na katiwala nila mula pa sa Visayas. Dumating na kasi ang pamilya nito. Nakaupo lang si Elsa sa lilim ng isang puno habang pinagmamasdan ang dalagang anak ni Mang Ambo na naglalaro kasama ang alaga nilang aso. Nakita nila umanong lumapit si Joanna sa dalaga kasama ang ilan pa nitong mga kaibigan, at agad nilang pinalibutan si Elsa, bagay na ikinagulat ng dalaga. Ikaw pala yung sinasabi nilang bagong lipat dito. Oo. Magandang araw sa inyo. Hoy, wag mo nga akong artehan ng ganyan. Aba, maganda ka lang naman kasi maputi ka. Hoy, babae na akala mo si Birheng Maria kung kumilos, pwede mo bang layuan si Edison? Ha? Bakit? Ano mo ba si Edison? Anong-ano ko si Edison? Narinig niyo ba yung sinabi niya? Ha? Nagtawanan ang buong grupo ni Joanna, habang ang iba ay hinila ang buhok ni Elsa. Mahaba kasi yon at medyo kulot, at palagi niya yung pinupusod gamit ang laso na iba't iba ang kulay. Tinatanong mo ako kung ano ko si Edison?
Hoy, ako lang naman ang kasintahan ng lalaking hinaharot mo. Naintindihan mo? Kasintahan? Ngunit wala namang sinasabi sa akin si Ed. Hinawakan ni Joanna si Elsa sa pisngi ng mahigpit, bagay na ikinangyuy ng dalaga dahil sa sakit, habang si Joanna naman halos lumuwana ang mga mata dahil sa galit. Hoy, kailangan pa bang sabihin sa'yo ni Edison? Heto na nga ako. Ako na nagsasabi sa'yo. Huwag mo akong ginagalit dahil kayang-kaya kitang tirisin. Iwasan mo si Edison. Naintindihan mo? Pagkatapos noon ay itinulak niya si Elsa. Makikita sa pisngi ng dalaga ang pamumula. Agad naman na lumapit si Lily kay Elsa at sinaway sila Joanna na muling ikinagalit ng babae. Hoy, kabago-bago nyo lang dito sa lugar namin, ang tatapang nyo na? Bakit? Saan ba kayo nang galing? Sa Sikihor. Nang marinig yon, ay napaatras si Joanna at ang kanyang mga kasama. Dali-dali silang tumakbo papalayo habang si Lily ay nakatingin lang sa kanila. Nang mawala sila Joanna, ay agad na tinanong ni Elsa si Lily na kung bakit niya yun sinabi. Sinagot naman siya agad ng dalagita at sinabing hindi siya yon. Hindi man sabihin ni Lily kung sino, ay alam na ni Elsa kung sino ang nagsalita. Napangiti siyang isipin na kahit papaano ay hindi siya pinababayaan ng taong yun. Nang malaman ng aking ama ang ginawa ni Joanna, ay agad siyang nagtungo sa bahay ng babae. Ang pamilya ni Joanna at ng aking ama ang mga kilala na may kayang pamilya sa lugar na yon. Nung wala pa sina Elsa ay si Joanna ang pinakamayaman. Ngunit nang dumating ang kanilang pamilya ay natalo ng triple sa yaman nila ang angkan ng ama ni Joanna. Ganun pa man, napakasimple lamang ng kanilang pamilya at napakabuti ng kanyang mga magulang. Oh, Edison, nadalaw ka. Aminin mo na, na-miss mo ako, di ba? Bitawan mo nga ako. Bakit? May problema ba? Pwede ba, Joanna, tigilan mo ng pagkakalat na tayong dalawa? Una pa lang, alam mo nang hindi ikaw ang tipo ko. Nagbago ka lang naman dahil sa Elsa na yan eh. Alam mo namang matagal na ako may gusto sa'yo. Ay, ano ka ba naman? Ilang beses ko bang isasaksak dyan sa utak mo na hindi kita gusto? Matagal ko nang sinabi sa'yo yan. Tumigil ka na, sinisira mo ang diskarte ko eh. Kailan ka ba titigil? Sawang-sawa na rin ako sa kasasabi sa'yo ng kung ano-ano. Hanggang nabubuhay ako. Ay nako, baliw ka na talaga. Oo, baliw ako. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ka nagiging akin, Edison. Ano bang ayaw mo sa akin? Tinatanong mo pa, lahat na lang pinatulan mo. Wala kang karapatang saktan ako. Sana matauhan ka na tigilan mo na ako. Kahit wala si Elsa, hindi pa rin kita magugustuhan dahil hindi ikaw ang babaeng pinapangarap ko. Hindi na ako makikiusap sa'yo. Tigilan mo na ako. Edison, bumalik ka! Walang ibang babaeng nararapat sa'yo kundi ako! Edison! Edison! Makalipas ang ilang buwan, umakyat na ng ligaw ang aking ama kay Elsa. Hindi siya tinutulan ng mga magulang ng dalaga. Magalang umano na umakyat sa tahanan ng dalaga ang aking ama, bagay na hinangaan ng kanyang mga magulang. Marami siyang ginawa para lang makamit ang natatanging sagot ng dalagang kanyang iniirog. Tumulong si ama na magsibak ng kahoy, mag-igib ng tubig at magdilig ng mga halaman nina Elsa. Na kay Elsa na kasi ang lahat. Hindi niya na kailangan ng material na bagay, kaya naman ang gawaing bahay ang naisip ni ama na ibigay sa dalaga. 6 na buwan niyang sinuyo si Elsa hanggang sa dumating na rin ang oras na sinagot siya nito. Nang marinig niya ang pinakamatamis na oo ng babaeng pinakatatangi, pakiramdam ni ama ay siya na ang pinakamasaya at maswerteng lalaki sa buong mundo. Nabalitaan naman ni Joanna ang tungkol sa relasyon ni na Elsa at ni ama na naging dahilan para bumugso ang kanyang galit. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na hindi siya makakapayag na maagaw ni Elsa ang aking tatay
Kinausap niya ang mga kasama na abangan si Elsa. Tuturuan daw umano nila ng leksyon para magtanda ang dalaga. Isang araw, nakita nila si Elsa kasama si Lily na papaalis ng bahay. May dala yung basket na tila mamamalengke. Sumakay sila ng pampasadang padyak na siya maghahatid sa kanila sa bayan. Wala kasi umano noon ang sasakyan ni na Elsa. Dinala yun ng kanyang ama sa munisipyo. Sinundan nila ang dalawa at nang makarating sa bayan ay hinintay nilang makababa sina Elsa at Lily. Nang magbayad na ang dalawa ay pinaandar na ng kaibigan ni Joanna ang kanilang sasakyan na jeep. Pagtapat sa dalaga ay agad nila itong hinablot. Sinampal si Lily dahilan para ito ay mahilo. Ang mga nakakita naman ay agad na nagtungo sa munisipyo para ipaalam ang pandurukot na naganap. Pagsapit ng gabi, nasa bahay na si Lily. Nag-aalala ang lahat para kay Elsa dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin yon nakikita. Naroon din si ama sa bahay ng dalaga at nag-aalala. May bahagi sa kanyang isip na nagsisisi siya na hindi niya sinamahan ang kanyang kasintahan. Natatakot siya na baka may nangyari ng masama sa dalaga. Nasa ganoon silang pag-aalala nang sumigaw si Mang Ambo na nasa labas ng bakuran si Elsa. Nakaupo ito at napakagulo ng kanyang buhok. Maraming pasa ang katawan. Elsa, anak, ano nangyari sa'yo? Diyos ko, anak, ano nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Sabihin mo, sino may gawa nito sa'yo? Tanong ng mga magulang ni Elsa, ngunit wala silang nakuhang tugon buhat sa dalaga. Ang aking ama naman ay naiiyak na napatingin sa kanyang pinakamamahal na kasintahan. Mahal ko, sino may gawa nito sa'yo? Sabihin mo, ako mismo ang pupunta sa kanila. Anak, sabihin mo kung sino may gawa nito. Magsalita ka. Elsa, ano ba talaga nangyari? Sino may gawa nito sa'yo? Ngunit kahit anong pilit nilang tanong sa dalaga ay tahimik lamang ito at hindi umiimik. Sa sobrang pag-aalala ay nagpatawag na ng doktor ang ama ng dalaga na si Mang Ernesto. Kinakabahan sila sa inaasal ng babae. Nang makarating ang doktor ay agad niyang sinuri si Elsa. Napabuntong hiningang napapailing na lamang ang doktor pagkatapos niyang suriin ang dalaga. Ayon sa aking ama, sinabi ng doktor na matindi ang naging trauma ni Elsa. Nakitaan din niya ng mga pasa ang dalaga, mga sugat sa likod na tila hinataw ng kung anong latigo dahil sa pamumula at pagdurugo ng kanyang likod. Nang marinig ni ama ang sinabi ng doktor, ay napakuyom ang kanyang mga kamao at pigil ang galit na lumapit kay Elsa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng dalaga. Sino may gawa sa iyo nito, mahal ko? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo na maisuplong natin sa pulis. Hindi tama itong ginawa nila sa iyo. Mahal, magsalita ka na. Anak, sabihin mo na sa amin. Na masabi na namin sa mga alagad ng batas, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan niyo na lang muna akong mapag-isa. Tumayo ang dalaga at nagtungo sa kanyang silid. Inalalayan siya ni Lily. Naiwang walang imik noon ang aking ama at ang mga magulang ni Elsa. Tito, hindi ako papayag na hindi maipaghiganti si Elsa. Kailangan ko malaman kung sinong walang hiyang gumawa nito sa kanya. Iho, kailangan ko rin makita ang mga walang hiyang yon at pagbabayarin ko sila. Uuwi po muna ako. Kakausapin ko si ama. Babalik po ako. Gusto kong mabantayan si Elsa kung ayos lamang po sa inyo. Walang problema, iho. Nagpapasalamat ako para dyan. Maraming salamat. Umalis noon ang aking ama para kausapin si Lolo tungkol sa nangyari kay Elsa.
Agad namang pumayag si Lolo at sinabing kinabukasan ay kanyang pakikilusin ang kanyang mga tao. Kasalukuyan pang inaalam ng mga taga-munisipyo ang nangyari, ngunit wala pa umano silang nakukuhang magtuturo sa gumawa noon sa dalaga. Ayon kay Lolo, nakatakip umano ang muka ng mga salarin at kasalukuyang hinahanap ang sasakyang ginamit sa pagdukot. Nagpasalamat naman si Ama kay Lolo at nagpaalam na doon muna matutulog sa bahay nila Elsa para mabantayan ang dalaga. Kinagabihan, habang tahimik ang buong kabahayan, biglang nagsisigaw si Elsa. Nagising naman si Lily at ang aking ama. Nakahiga siya sa sofa na nasa loob ng silid ng dalaga, habang si Lily naman nakahiga sa maliit na kama sa may bintana sa gilid ni Elsa. Agad naman silang bumangon at dinaluhan ng dalaga. Siya naman pagpasok ng kanyang mga magulang na sila Mang Ernesto at Aling Jessica. Tama na! Pagsisisihan yung ginawa niyo sa akin! Magbabayad ka! Aray! Aray ko! Tama na! Tama na! Ano nangyayari? Anak, sabihin mo sa amin, ano ba talaga nangyari? Anak ko, pakiusap! Mahal, naririto kami. Huwag ka matakot. Mga walang hiya kayo! Ang sasama ninyo! Ernesto, anong gagawin natin? Elsa, sino ba talaga may gawa nito? Sinisiguro kong pagbabayaran nilang lahat. Diyos ko, ano ba nangyayari sa aking anak? Mahal ko, nakikiusap ako. Sabihin mo na sa amin. Ayon kay Ama, nagsisigaw si Elsa habang hinahagod ang sarili na tila ba may inaalis sa kanyang katawan. Nagtataka sila sa inaasal ng dalaga. Palagi umano itong takot at sumisigaw na tila may nananakit sa kanya. Isa lang ang naisip ni Ama nung mga panahon na yon. Kailangan niyang malaman kung sino ang dumukot kay Elsa. Hindi niya mapapatawad ang taong yun. Tama na! Wala naman akong ginagawang masama sa inyo! Sino ba kayo? Sino kayo? Ikaw, sino ka? Wala akong kasalanan sa'yo. Bakit mo itong ginagawa sa akin? Iyak ni Elsa na parabang nagpupumiglas. Nakadipa ang kanyang dalawang kamay na tila ba may humahawak. Habang pinapadyak ang kanyang mga paa, napaiyak na lamang si Aling Jessica at agad na niyakap ang anak nang magsusumigaw ito na tila nasasaktan habang ibinubuka ang kanyang mga hita. Si Ama naman napasuntok sa pader dahil alam na niya ang nangyari kay Elsa base na rin sa ikinikilos nito. Mga hayop sila! Kapag nalaman ko kung sino sila, hindi ko sila mapapatawad. Umanda sila sa akin. Dinungisan nila ang aking anak. Inalagaan ko't minahal, ngunit binaboy lamang nila. Magbabayad sila sa kanilang ginawa. Edison, anak, mag-isip ka ng mabuti. Hindi na kasing linis ng tubig ang aking anak, tita. Hindi yan ang mahalaga sa akin. Mahal ko ang anak niyo at pakamamahalin ko siya habang ako'y nabubuhay. Hindi kabawasan sa kanyang pagkataong nawala sa kanya. Hindi yan ang minahal ko. Kaya magbabayad sa akin ang sino mang gumawa nito sa kanya. Napaiyak na lamang ang ina ni Elsa. Ayon sa aking ama, tunay, wagas at dalisay ang pagmamahal niya sa dalaga. Sa nangyari sa kanyang kasintahan ay mas tumindi pa ang kanyang pagmamahal at panibugho naman na makapaghiganti. Nagpatuloy ang paghihirap ni Elsa, naging bangungot ang karanasan ng dalaga para sa kanya. Tila isang panaginip na mag-uudyok sa iyo na wag nang matulog dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Maririnig ang dalaga na palaging sumisigaw, na parabang mayroong kinatatakutan.
Paulit-ulit lang ang eksenang kanyang ginagawa na tila ba inilalarawan at ikinukwento kung ano ang nangyari sa kanya. Isang araw, tumungo si Ama sa munisipyo para alamin ang takbo ng kanilang pinapahanap. Ngunit tila ba ilap sa kanila ang hustisya. Pakiwari niya ay may pinagtatakpan ang punong bayan ng lugar na yon, kaya hindi mahuli ang salarin. Kahit ang kanyang ama na aking lolo ay nagsasabi na tila pinagtatakpan ng munisipyo ang karahasang nangyari kay Elsa. Ngunit ayon pa kay lolo, hindi natutulog ang hustisya. Hindi man sa paraang legal, pero tiyak na makakamit ng mga salarin ang karma na nasa paligid lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, sa nalalapit na pagtatapos ng taong 1988, nagpasya ang pamilya ni Elsa na umuwi muna sa kanilang probinsya para magpahinga hanggang sa gumaling ito. Babalik na lamang sila kapag maayos na ang dalaga. Gusto pa sanang sumama ng aking ama, ngunit sinabi ng Tiyo Ernesto na kung sasama siya ay sino ang mag-aasikaso sa paghahanap sa mga nakagawa ng kasalanan sa dalaga. Elsa, mahal ko, magpagaling ka. Pinapangako ko sa iyo, bago ka makabalik, siguradong naparusahan na may kagagawan nito. Ani ni Ama habang hawak ang kamay ng kanyang pinakamamahal na nobya. Ngunit ang isa umano sa nagpapagulo sa kanyang isip ay ang sinabi ni Lily sa kanya. Huwag kang mag-alala, may gaganti para sa kanya. Mag-iingat kayo palagi. Kailangan po kayo ni Elsa. Napaisip si Ama kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ng dalaga. Bukod sa kanila ng tatay ni Elsa, sino pa ang maaaring maghiganti para sa kanyang kasintahan? Hinatid na lamang niya ng tingin ang papalayong sasakyan. Isang araw, habang nasa munisipyo si Ama, ay nakita niya magkausap ang magulang ni Joanna at ang punong bayan. Mukhang seryoso umano ang pag-uusap nila dahil nasa pribadong silid na napapalibutan ng mga salamin. Sa silid rin na yon ginagawa ang mahalagang usapan. Nasa ganoon siyang tagpo nang may biglang magsalita sa kanyang likuran. Hi, Addison. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Oh, ba't natahimik ka? Ay, siya nga pala. Kumusta na yung kasintahan mo? Nasaan na pala siya? Hoy, magsalita ka naman. Ba't di ka umihimik? Huhulaan ko, naririto ka para alamin ang takbo ng paghahanap nyo sa dumukot sa kanya. Ganun ba? Malabo pa sa hamog na makita nyo sila. May kinalaman ka ba sa nangyari? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Nambibintang ka ba? Hindi. Ba't ka nauutal? Sa bagay, lahat ng kasamaan may kalakip na karma. Hindi ba? Malalaman din yan pagdating ng panahon. Kusang ang mga hayop na yun na maglalantad sa mga sarili nila. Taga-Sikihor pa naman si Elsa. Baka mamaya may lahing mambabarang yun. Umuwi si Elsa at ang pamilya niya sa Sikihor. Nako, baka mamaya ipabarang nila mga hayop na yun. Kawawang mga bata. Ayon kay Ama, hindi umano nakaimik si Joanna at nakita niya na lang na namumutla. Malakas ang kanyang kutob na may kinalaman si Joanna sa nangyari at ipinagpasa Diyos niya na lamang ang lahat. Oh, natahimik ka. Ba't namumutla ka? Hindi ba ang saya-saya mo lang kanina? Ano, tatawag na ba ako ng doktor? Hindi na. Siya, sige, aalis na ako. Mukhang matatagalan pa si Papa sa pakikipag-usap kay Mayor. Naiinip na ako. Diyan ka na. Nagmamadaling umalis si Joanna at hindi niya na nilingon pa ang aking ama. Sa isip niya may araw din ang masasamang loob. Hindi man nakikita ng batas kung sino ang may kagagawan noon, ngunit alam ng Diyos kung ano ang totoong nangyari.
Bahala na lamang ang Panginoon sa kanila. Ilalabas din daw umano ng karma ang kanyang hatol sa mga taong yun. Ilang araw ang lumipas, mailap talaga ang hustisya para kay Elsa. Mayaman ang kanilang pamilya, ngunit hindi ito ganoon ka-impluwensya sa ama ni Joanna, na tila ba ito na ang nagiging mayor ng bayan. Hindi rin kasi mayabang ang magulang ni Elsa, simple lamang kung mamuhay sa kabila ng kanilang kayamanan. Nalungkot si ama dahil tila ba wala siyang nagawa para sa kanyang kasintahan. Ngunit naging masaya naman siya sa pagbabalik ni Elsa. Napakaganda ng dalaga, ngunit mas lalo pa yung gumanda at masaya siya dahil napakasigla ng babae, na tila ba walang nangyaring masama sa kanya. Nakangiti ito na sinalubong siya. Napansin ni ama na kakaiba ang ngiti ni Elsa nung panahong yun. Maganda ang kanyang itsura, pero mababakas ang katapangan at katatagan. Elsa? Mahal, Diyos ko, kumusta ka na? Nakabalik ka na pala? Parang kaalis mo lang pero masaya akong makita kang muli, mahal ko. Nandyan na ba sila, tito? Ang dami mo naman tanong. Masaya rin akong makita kang muli, mahal ko. Wika ni Elsa na ikinakunot noon naman ni ama. Tila ramdam niya na may kakaiba sa kanyang kasintahan. Pakiramdam niya parang ibang tao ang kanyang kaharap, bagay na di na lang pinansin ni ama at ipinagsawalang bahala na lamang niya ang pakiramdam na yon. Niyakap niya ng mahigpit si Elsa. Kahit pakiramdam niya ay may kakaiba sa babae, pinili pa rin niyang paniwalaan ang tibok ng kanyang puso. Kumusta ka na? Magaling ka na ba? Tanong ni ama nang sila'y magkahiwalay mula sa pagkakayakap. Napatingin pa umano si Elsa sa mga kasamahan nila sa bahay, mga tinginan na may malalim na kahulugan. Ngunit gaya ng nauna ay ipinagsawalang bahala na naman yon ng aking ama. Oo, mahal ko. Ikaw, kumusta ka? Mukhang ilang araw kang hindi nakatulog Tama ka, mahal ko. Nag-alala ako sa'yo. At dagdagan pa na hindi ko pa nahahanap ang mga nanakit sa'yo. Napatingin si ama sa kamay niya nang hawakan yon ni Elsa. Napangiti naman ang dalaga na nakatingin sa kanya. Medyo nagulat pa si ama sa paraan ng pagtitig ni Elsa. Hindi na kasi ito kasing banayad at kasing panatag tulad noong huli silang magkita. Sabi ni ama, kapag tunay kang nagmamahal sa isang tao, ay malalaman mo talaga umano kung may kakaiba sa kanya. At muli yung ipinagsawalang bahala ni ama dahil baka naninibago lamang siya. Huwag mo nang alalahanin yon, mahal. Ako nang bahala sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ako nang bahalang magdasal para usigin sila ng kanilang konsensya. Malakas ako sa Diyos, mahal. Hayaan mong ang Diyos na magparusa sa kanila, mahal. Pero kapag nabigyan ako ng pagkakataong makaharap sila, hindi ako mag-aatubiling basagin ang mga mukha nila. Salamat sa pagmamahal mo. Napakabuti mong tao. Pero hayaan mo na sila. Ayaw ko madungisan ng mga kamay mo dahil sa kanila. Ipaubaya mo na sa mga dasal ko ang lahat. Makikita mo, makakamit din nila ang karma. Alanganing napatango si ama nung gabing yon. Nakikita niya sa mata at ngiti ni Elsa ang larawan ng ibang tao. Mas tumibay ang kanyang kutob na maaaring hindi si Elsa ang kanyang kaharap sapagkat ilang beses niyang sinimplehan ng tingin ang mga taong nasa paligid niya sa tuwing sila ay nagkakatinginan. Para umanong may nililihim ang pamilya, isang lihim na hindi pa man umano napapatunayan na totoo ay nais na niyang ungkatin. Nasa ganong pag-iisip si ama nung mga sandaling yun, nang magulat siya sa paghawak ni Elsa sa kanyang balikat. Napatingin pa siya sa kamay ng dalaga dahil pakiramdam niya hindi ang minamahal niya ang may-ari ng kamay na yon. Mukhang malalim ang iniisip mo, mahal. May problema ba? Mainam pa na, magpahinga ka na muna sa inyo. Alam ko na pagod ka na.
Sige na. Buti pa nga siguro. Babalik ako mamaya. Magpapahinga lang ako sandali, ha? Ikaw rin, mahal, magpahinga ka na. Mukhang napagod ka pa sa biyahe mo eh. Kita na lang tayo mamaya, ha? Saad ni Ama sabay nagpaalam sa magulang ni Elsa. Napangiti naman ang mga ito at tinapik pa siya ni Mang Ernesto sa balikat. Malapit na natin makamit ang hustisya, iho. Huwag ka mag-alala. Napatingin naman si Ama kay Mang Ernesto na hindi tumitingin sa kanya. Napangiti na lamang siya at tinapik din ang balikat ng matanda. Saka muling nagpaalam. Napalingon pa siya nang siya ay makalabas sa bakuran, ngunit biglang kumabog ang kanyang dibdib nang siya ay mapatingin kay Elsa. Sabi pa ni Ama, si Elsa ang kanyang nakikita, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Kinabukasan, namasyal sina Lily at Elsa sa bayan para mamili ng mga gagamitin sa loob ng bahay. Ang asawa sana ni Mang Ambo ang aalis, ngunit mapilit si Elsa na siya na lamang, at sinabing handa na siyang makita ang mga tao na may ginawang kasalanan sa kanya. Sa bayan, habang namamalengke sila ay nakita nila si Joanna kasama ang 4 na lalaki at 4 na babae. Nagkatinginan sila ni Lily, saka nagkatanguan. Tingnan mo nga naman, buhay ka pa pala. Oo nga eh, samantalang ikaw, mamamatay na. Ano? Teka nga, ba't ba ang angas mo? Ano, matapang ka na? Huwag mo akong hahawakan gamit ang marumi mong kamay. Hindi mo magugustuhan kapag binali ko yan. Maninikip ang dibdib mo. Tila tumigil ng bahagya ang mundo ni Joanna at napaluhod dahil sa sobrang sakit ng kanyang dibdib. Ang mga kasama naman niya ay napaatras nang tingnan sila ni Elda. Maging sila ay nagulat sa biglaang pagbabago ni Elsa. Matatakutin kasi ito at mahina, kaya madali nilang nagawa ang masama nilang binalak. Ngunit ang Elsang kaharap nila ngayon ay ibang-iba. Matapang at mabalasik ang anyo. Naaalala niyo ba kung paano niyo pinahirapan ang mukhang ito? Mga hayop kayo. Hindi man kayo mahuli ng batas, pero sinisiguro ko sa inyo na ipadadala ko kayo sa impyerno. Ilang sandali pa, napaubo si Joanna nang bumalik ang kanyang paghinga. Pinalu-palo pa niya ang kanyang dibdib dahil sa ilang segundong paninikip noon. Naluluha siyang napatingin sa nakangising si Elda. Nakakatakot ang mga ngiti nito na nagdudulot ng kilabot. Si Elda ay walang iba, kundi ang kakambal ni Elsa. Iisa-isahin ko kayong lahat, at para hindi makapagsumbong ang mga kasama mo, aalisan ko sila ng boses. Oras na ng paniningil. Nagkamali kayo ng pinangga. Saad niya sabay tingin sa mga kasama ni Joanna. Napaatras ang mga yun, dala ng takot sa inaasal ng inaakala nilang si Elsa. Kakaiba kasi ang tapang na ipinapakita nito. Mawawalan kayo ng boses hanggang sa matapos ang araw ninyo sa mundo. Natakot ang kanyang mga kaharap dahil ang akala nila ay dinadasalan sila ni Elsa. Lalo pat napapabalita na galing ngayon ng Sikihor. Napaatras ang mga kasama ni Joanna dahil sa takot habang nakatingin ng matalim sa kanila si Elsa, samantalang ang babae naman ay nakangisi lamang. Naaalala mo ba kung paano niyo sinaktan ang mukhang ito? Wala kayong awa na babuyin ang mukhang ito. Ngayon, maghanda kayo sa paniningil ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang tamang hustisya. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong alam dyan. Sige lang, magsinungaling ka pa. Sumigaw ka dahil yan ang huli magiging boses mo. Isusumbong kita sa daddy ko. Makikita mo. Yan ay kung makakapagsumbong ka pa. Ito ang tandaan mo. Uubusin kong lahi mo nang hindi na kayo pamarisan pa. Ipapatikim ko sa inyo ang ginawa niyong kawalang hiyaan.
Napaluhan na lamang si Joanna dahil sa kakaibang ipinapakita ni Elsa. Matapang at tila walang takot na makikita sa kanyang mga mata ang nakakakilabot na pagkatao. Humanda ka na sa kaparusahan ko, kayong lahat. Mga anak kayo ng demonyo! Kung marunong ka magdasal, gawin mo na. Nang sa ganon ay mapatawad ka sa kasalanan mo bago ka kainin ng lupa at mga uod! Napaiyak na lamang si Joanna habang nakatingin sa babaeng panay ang tawa sa kanilang harapan. Nakatitig ang mga tao sa kanila, ngunit wala ni isa ang umiimik. Walang gustong tumulong sa grupo ni Joanna. Pagmasdan niyo ang mga taong to. Mga anak mayayaman kuno, ngunit wala namang mga silbi sa mundo. Mga walang kwentang kabataan na puno ng kasamaan. At lahat ng yun ay dahil sa inggit ng isang walang kwentang tao. Hindi mo kasi kayang pantayan ang mukhang ito, kaya mas pinili mong sirain ang buhay at ipahalay. Kung hindi maibibigay ng batas ng tao ang hustisya na nararapat para sa mukhang ito, ako mismo maglalantad nun sa lamesa ng mga taong halangang kaluluwa. Mamamatay ka. Tandaan mo yan. Hindi ikaw si Elsa. Mga kababayan mambabarang yan. May lahi sila mambabarang. Kung totoo man ang sinasabi mo, hindi ako nambabarang na mabuting tao. Ang binabarang ko ay yung mga taong mapanlamang, mapang-abuso at mga matapobre. Saad ng babae sabay alis. Nagsisigaw si Joanna, ngunit kalaunan ay naubo na lamang siya. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Wala ni isa na gustong tumulong sa kanila. Hinayaan lamang siyang maglupasay sa kalsada. Kilala kasi ang pamilya ni Joanna na malulupit at mapagmataas sa kanilang bayan, kaya naisip lang din ng mga naroroon na nahanap na nila ang kanilang magiging katapat. Diyos ng kadiliman, dinggin niyo ang aking panalangin at pagsusumamo. Dasal ng dalaga na nasa silid at napapalibutan ng mga itim na kandila at mga santo na di malaman kung anong klaseng nilalang. May hawak rin siyang bungunang sanggol. Nakataas ang kanyang kamay habang taimtim na nananawagan sa tinatawag niyang Diyos ng kadiliman. Si Lily naman ang nais ng gabay na magserbisyo sa kanya na agad namang sinunod ng dalaga. Habang nananalangin ang kanyang senyorita, ay siya naman ang taga-abot ng mga inuutos nito. Nasa kalagitnaan sila ng orasyon nang biglang kumatok ang kanyang ina, na naririyan umano sa labas si ama at nais niyang makita si Elsa. May nakapagsabi kasi sa bayan na kung gaano katapang si Elsa na harapin sila Joanna, hindi naman makapaniwala si ama sa kanyang narinig. Sige po, susunod ako. Pakisabing nag-aayos lamang ako. Sige anak. Pinauna ni Elda si Lily. Nang makalabas ang dalaga, ay agad niyang sinabi kay ama na palabas na si Elsa. Ngunit para sa aking ama ay hindi na ito ang kanyang kasintahan. Nararamdaman niya na ibang tao na ang lalabas ng silid. Alam niya dahil kabisado niya kung paano ang reaksyon ng mata ni Elsa kapag natatawa ito o nakangiti. Kabaligtaran ng babae na nakikita niya ngayon. Hindi nagtagal ang paghihintay ni ama dahil lumabas na ang dalaga. Nang sila ay magkita, napangiti siya at niyakap ang babae. Naramdaman ni ama na tila ba may kulang sa mga yakap ni Elsa na walang iba kundi ang pagmamahal. Pasensya ka na, mahal. Nag-ayos pa ako. Wala yun. Kahit hindi ka naman mag-ayos, para sa akin ay ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Salamat, mahal. Dahil palagi mo akong pinapasaya. Sana palagi kang gabayan ng Panginoon dahil napakabuti mong tao. Hindi naman masyado, mahal. May kasamaan din ako dahil gusto ko na maipaghiganti ka. Nang sabihin yun ni ama, nagkatinginan ang pamilya ni Elsa. Alam niyang may tinatago ang mga yun sa kanya.
at kung ano man yon ay yon ang kanyang aalamin. Ramdam niya na may itinatago sila sa kanya, lalo na sa pagkatao ni Elsa, dahil ngayon matapang na ito at kakaiba buhat nung umuwi mula sa kanilang probinsya. Mahal, sinabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang sila sa aming pamilya. Huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Hayaan mong kami na lang. Elsa, lagi mong tatandaan na mahal kita, ha? Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang mundo ko. Nung makilala kita, nasabi ko na sa sarili kong hindi na ako magmamahal ng iba. Ikaw lang. Napangiti naman ang babae sa sinabing yon ni ama. Masuyo niyang niyakap ang kanyang kasintahan. Ipinaramdam niya kay Elsa na dalisay ang kanyang pag-ibig at walang kahit anong salita ang pwedeng maihambing sa kanyang nararamdaman. Sa pagyakap naman ni Elsa, tila wala yung kahulugan, walang laman at walang nararamdamang pagmamahal. Napaiyak pa noon si ama sa pag-aakalang nanlalamig na sa kanya ang babae, o baka dahil lang sa pinagdadaanan niya at naisip niya rin na pare-pareho lamang ang mga lalaki. Oo nga pala, may sasabihin ako kaya ako pumunta. Sa bayan kanina may nakapagsabi sa akin na nakainkwentro niyo raw sila Joanna. Muling nagkatinginan ang babae at ang kanyang pamilya. Pagkuway na patingin siya kay Lily. Napangiti naman agad si Elsa sa kanya at bahagyang tumawa. Oo, takot na takot nga sila kanina eh. Nagulat siguro kung bakit ako lumaban. Hindi naman pwede na manahimik na lang ako, di ba? At siya naman ang nauna. Sinabihan niya ako na buhay pa raw pala ako. Masaya ako na natututo ka ng lumaban. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpaalam na si ama sa kanila. Pupunta pa sila ni Lolo sa munisipyo dahil may mga reklamo daw silang natanggap. Nagtungo roon ang mga magulang at kaibigan ni Joanna sapagkat hindi raw makapagsalita ang kanilang mga anak, bagay na kanilang ipinagtataka ni Lolo. Habang kinukwento ni ama ang sinabi ni Lolo ay napapangiti na lamang ang dalaga. Pagkatapos noon ay pumasok na sila sa kwarto. Nagsindi si Lily ng mga kandila at inayos ang larawan ng mga taong nais barangin ng kanyang amo. Sanay na rin si Lily sa mga ganoong senaryo dahil sa lugar na kanilang pinanggalingan ay mas marami pang mas malala sa kanyang senyorita. Nagsimula ng manalangin ang babae sa Diyos ng kadiliman para siya ay pakinggan. Habang paulit-ulit niya yung binibigkas, ay palakas naman ng palakas ang hangin. Ito ay senyales na tinutugon na ng kasamaan ang kanyang orasyon. Parusahan mo ang mga taong lumapastangan sa mukhang ito. Pagsapit ng 6:00, mararamdaman nilang paghihirap. Susuka sila ng sinulid. Hindi yung titigil hanggang umabot ng 7:00, hanggang ang kanilang katawang lupa na ang siyang sumuko. Sigaw niya na sinabayan pa ng malakas na kulog at pagkidlat. Napakalakas na hangin ang maririnig mo sa paligid na magdudulot ng takot sa mga taong naninirahan sa buong nayon. Samantala, papunta si ama sa bahay ni Joanna at sa labas pa lamang ay narinig niya na ang sigawan sa tahanan ng dalaga. Dali-dali naman siyang pumasok at naabutan niya ang mga katulong na natataranta. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Ang sabi ng mga yon ay nagsuka umano si Joanna ng napakahabang sinulid. Nanlaki ang mga mata ni ama sa kadali-daling umakyat kung nasaan ang silid ng dalaga. Pagkakita niya kay Joanna ay halos masuka siya sa nakitang nakakapanlumong sitwasyon noon. Halos labas na ang mga mata nito kasusuka. Ang magulang niya naman ay panayang iyak sa di malamang dahilan kung bakit yon nangyayari. Nag-utos ang tatay ni Joanna na magpatawag ng doktor. Ngunit agad na sinabi ni ama na hindi doktor ang kailangan ng kanyang anak, kundi isang albularyo. Nagalit lamang ang tatay ni Joanna. Sinabi naman ni ama na nasa kanila na lang kung doktor ang kanilang ipapatawag. Ngunit kahit sinong doktor ay hindi mapapagaling ang karamdaman ng kanilang anak.
Nasa inyo na po yan. Kung ayaw niyong albularyong gumamot sa kanya, hindi ko naman po kayo pipilitin. Ngunit gusto ko lang pong malaman niyo na walang kahit sinong doktor ang makakagamot sa kanya. Muling napaiyak ang ina ng dalaga dahil nang lumabas ang lahat ng sinulid ay may kasama na yung dugo. Namula ang kanyang mga mata na animoy may dugo na ring namuo. Napasigaw din si Joanna ng walang boses dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Natutuklap ang kanyang balat na animoy hinihila dahil nakikita na ang laman nito. Umalis si ama ng walang paalam. Nagtungo siya sa bahay ni Mang Juan, ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Dala niya ang larawan ni Joanna na ipinuslit niya sa tukador. Nais niyang patingnan ang dalaga para makatulong dahil alam niyang hindi talaga nito kailangan ng doktor. Sumakay siya ng sikad at nagpahatid sa bahay ng matanda. Sakto naman, hindi pa umaalis si Mang Juan. Oh, iho, napagawi ka rito. May pupuntahan po ba kayo? May gusto sana akong patingnan. Alam ko, kaya hinintay kita. Halika, pumasok ka sa loob. Salamat po. Sumunod na siya kay Mang Juan. Nagpalinga-linga pa si ama nang makapasok na sa loob. Maayos naman ang mga kagamitan ng matanda. Hindi ito katulad sa mga napapanood sa palabas na magulo ang bahay ng mga albularyo. Ang bahay ni Mang Juan ay nakaayos. Lahat ng bagay ay nasa tamang lugar at napakaaliwalas ng loob noon. Tumuloy ka, iho. Halika, pasok ka. Dito tayo sa silid kung saan ko isinasagawa ang panggagamot. Maupo ka. Salamat po. Akin na yan dala mong larawan. Iniabot ni ama ang dala niya kay Mang Juan. Tiningnan naman yun ng matanda at pagkuway na pabuntong hininga. Napatingin siya kay ama. Tumayo si Mang Juan at nagsindi ng kandila. Inilibot niya sa larawan na dala ni ama at pagkuway kanyang dinasalan. Ilang minuto rin si Mang Juan sa ganoong tagpo. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay at bibig sa pagdarasal. Binarang ang babaeng ito. Sinasabi ko na nga ba, kitang-kita ko kung paano siya sumuka ng sinulid eh. Yung balat niya parang, ay naku Diyos ko, hindi ko masikmura. Matinding barang ang tumama sa kanya at mas mahirap pang dadanasin niya sa mga susunod na araw. Hindi na magagamot ang batang yan. Marami nang nakatanim sa kanyang katawan at walang balak na magpatawad ang nambarang sa kanya. Bakit po siya binarang? Dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa paghihiganti, meron silang sinaktan, pinagsamantalahan, at ang babaeng yon ay sobrang naghirap sa kamay nila, at ngayon ay patay na yon. Ano pong ibig niyong sabihin patay na? Tanong ni ama kay Mang Juan. Sabi ni ama na kinabahan siya dahil may pakiramdam siyang may kinalaman sa buhay niya ang babae. Walang iba kundi si Elsa. Ngunit nang maisip niya na si Elsa ay nasa bahay nito at malakas naman at buhay, medyo napawi ang kanyang pag-aalala. Ay, mas mabuti pang samahan mo ako sa bahay ng mambabarang nang malaman mo ang nangyari, yung totoong nangyari. Nag-aalangan man ay sumunod si ama. Naglakad lang sila sapagkat sabi ng matanda ay malapit lang naman ang bahay na yon. Napakamot pa si ama ng ulo dahil mahigit 20 minutos silang naglakad. Napailing pa siya habang sinasabi kay Mang Juan na malapit nga raw, bagay na ikinatawa ng matanda. Natawa na rin lang si ama, ngunit napawi ang kanyang ngiti nang sabihin ni Mang Juan na narito na sila sa bahay ng mambabarang. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kalye, saka lamang sumagi sa kanyang isip na kabisado niya ang kalyeng yun. Kinabahan siya nang nilingon ng dahan-dahan ang bahay at sinabing, "Bahay nila Elsa yan ah." "Tama ka. At nariyan sa loob ang mambabarang." Ilang sandali pa, kumatok siya sa tarangkahan. Nanlaki naman ang mga mata ni ama nang buksan ni Mang Ambo ang gate at binati pa siya nito. "Nariyan ba ang iyong mga amo? Nais ko silang makausap." Saad ni Mang Juan,
Pinapasok naman sila nito sa bakuran at sinabing maghintay muna saglit at ipapaalam lang kay Mang Ernesto na naunawaan naman ng matanda. Habang ang aking ama na kahit anong oras ay pwedeng pumasok sa bahay, ay tila ba wala sa loob na naghintay sa labas. Anak, narito si Mang Juan. Kilala siya sa lugar na ito na isang mahusay na albularyo. Ganun po ba? Papasukin niyo po siya. Pumasok na ang matanda. Nang makita ni ama ang dalaga, ay agad siyang lumapit at yumakap sa kanyang kasintahan. Nagulat man ay yumakap na rin si Elda, habang napapatingin sa mga kasama sa bahay. Mahal, naparito kami ni Mang Juan dahil naririto daw ang mambabarang sa loob ng bahay ninyo. Edison. Huwag niyo ho siyang biglain. Maupo tayo. Naupo sila sa sala ng tahanan. Magkatabi sina ama at Elda. Hawak niya ang kamay ng dalaga, habang ang babae ay matama lamang na nakatingin sa kanya. Nabaling lamang ang atensyon nila nang magsalita na ang matanda. Sabihin mo na sa kanya ang katotohanan. Karapatan niyang malaman yon. Anong katotohanan? Ano ba yun, mahal? Ako na magsasabi. Iho, hindi na si Elsa ang katabi mo. Siya si Elda, ang kakambal ni Elsa. Nasaan po si Elsa? Sandali, ano ba nangyayari? Napatingin naman si Edison sa ina ni Elsa na umiiyak. Napaupo siya ng tila wala sa sarili sapagkat nalaman niya na ang katotohanan. Ngunit gusto pa rin niyang malaman kung ano ang nangyari kay Elsa, ang babaeng pinakamamahal at nag-iisang pinakatatangi niya sa mundo. Wala na si Elsa. Patay na siya. Patay na ang aming anak. Nung dinala namin siya sa probinsya, sa sasakyan pa lamang, Edison, yung tahimik siyang nakapikit sa likod nung araw na yon. Wala na siyang buhay. Napaiyak na rin si ama sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Elda na walang imik. Kaya pala hindi na niya maramdaman ang init ng mga kamay ni Elsa dahil hindi na pala ang babaeng mahal niya ang kanyang nakakasama at nakakaharap. Nandito ako para ipaghiganti ang kapatid ko. Narito ako para singilin sila sa ginawa nila kay Elsa. Ang babaeng mahal mo, Edison, nakakambal ko at mahal na mahal ko. Walang awa nilang ginahasa ang kakambal ko. Sila ang pumatay sa kanya. Iha, hayaan nating ang batas ang magparusa sa kanila. Hindi makakamit ng kapatid ko ang hustisya. Dahil ang batas sa bayang ito ay nasa kamay ng mga taong masasama. Buhay ang kanilang inutang, buhay rin ang magiging kabayaran. Nanlumo ako na makita ko sa memorya ng kapatid ko ang kahayupan nila. Tayong may mga kakayahan lang na makita ang nakaraan, ang siyang mahihirapan kapag nakita yon. Alam ko sa unang tingin mo palang sa larawan, nakita mo na ang sinapit niya. At lahat ng nakita natin, walang batas na hatol dahil bulag ang batas sa mga katulad natin. Alam mo yan. Mang Juan, pakiusap sabihin mo na sa akin ang nangyari kay Elsa. Nang maunawaan ko kung karapat-dapat pa bang mapatawad si Joanna. Pakiusap, parang awa mo na. Iho, hindi madali ang naranasan ni Elsa sa kamay ni Joanna at ng kanyang mga kaibigan. Binaboy, hinalay, at pinaglaruan nilang bugbugin ang iyong kasintahan. Ikinuwento ni Mang Juan ang nakita niya nang pagmasdan niya ang larawan ni Joanna at kung ano ang nangyari. Namamalengke sina Lily at Elsa. Habang masaya silang naglalakad ay biglang dinukot si Elsa. Si Lily naman ay malakas na sinampal ng lalaking nakamaskara dahilan para siya ay mahilo. Nakita umano ni Mang Juan ang isang masukal na kagubatan. Doon dinala si Elsa habang nakapiring ang mga mata. Nagmamakaawa ang dalaga, ngunit tawa lang ang iginanti ng mga dumukot sa kanya. Isang babae ang lumapit para siya ay saktan, at ang babaeng yon ay si Joanna. Sino ba kayo? Anong kasalanan ko sa inyo? Hindi mo alam? Inagaw mo sa akin si Edison. Yun ang kasalanan mo. Joanna? Oo, ako
Saad ni Joanna sabay sampal kay Elsa. May pagkakataong sinasabunutan niya pa ito, dahilan para mapangiwi ang kawawang dalaga. Buiset, girls, kayo nang bahala dyan. Nanggigigil talaga ako, baka hindi ko siya matansya. Lumapit naman agad ang mga babae at walang habas na pinagsasampal, pinagtatadyakan at pinagsusuntok si Elsa. Hindi pa sila nakuntento, pinalo pa siya ng kahoy at walang pakialam kung saan man siya tamaan. Habang si Joanna naman ay aliw na aliw sa nakikitang pagpapahirap kay Elsa. Puno na ng pasa at dugo ang dalaga sa katawan, ngunit wala silang takot at walang awang nararamdaman. Tama na yan, tara na. Siguro naman ay magtatanda na siya. Teka, Joanna, pwede bang ibalato mo na sa amin yan? Kapag kasi hindi nabuo ang pagkababae niyan ay hindi na yan tatanggapin ni Edison. Manyak ka lang. Gagamitin mo pa si Edison. Bahala kayo. Basta ako, tapos na ako sa babaeng yan. Tayo na, girls. Pag-alis nila Joanna ay maririnig mo na lang ang sigaw ni Elsa. Binusalan nila ang bibig nito at walang awang hinalay. 4 silang nagpapalit-palitan sa dalaga. Ilang beses nila itong ginalaw hanggang sa magmadaling araw. Nang magsawa ay isinakay nila sa kanilang sasakyan at inihulog na lang basta sa tapat ng kanilang bahay. Hindi kinaya ni Elsa ang hirap na sinapit, kaya uminom siya ng lason at namatay. Samantala, galit na galit si ama nang marinig ang kwento ni Mang Juan. Naisuntok niya ang kanyang kamao sa sahig, dahilan para yun ay magdugo. Tumayo siya para sana sugurin ang bahay nila Joanna, ngunit pinigilan siya ni Mang Juan. Iho, maghunos dili ka. Baka ikaw pa makapatay doon. Mas mainam nga po na ako nang makapatay sa kanila. Mga hayop sila. Napakasama nila. Anong kasalanan sa kanila ni Elsa? Papatayin ko silang lahat. Edison, huwag mo nang tungisan ang iyong mga kamay. Hayaan mong ako na maningil para sa mahal nating si Elsa. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Ipapalasap ko sa kanila ang lupit na mundo. Kayo naman po, pumunta kayo sa kanilang bahay. Ipaalam niyo sa kanila ang ganti ng kakambal ng kanilang pinatay. Alam kong masama ang gagawin ko. Ngunit sa ganitong paraan lamang namin makakamit ang hustisya para sa kakambal ko. Nauunawaan kita. Sige, hindi ko gagawin ito dahil nakikipagtulungan ako sa kasamaan. Gagawin ko ito para kay Elsa. Umalis na lamang si Mang Juan habang si ama ay naiwan sa bahay nina Elsa. Hawak-hawak niya ang larawan ng dalaga habang umiiyak. Sinabi ni Elda kay Lily na alagaan muna ang aking ama at siya ay mananalangin lamang sa silid. Napatango naman si Lily at pumasok na rin si Elda para simulan ang ritual para sa mga taong pumatay sa kanyang kakambal. Samantala, nagpunta si Mang Juan sa bahay ni Joanna. Sa daan pa lamang ay nabalitaan niya nang namatay na ang mga kaibigan nito ng sabay-sabay. Naging malaking balita yun sa kanilang baryo at naging usap-usapan na may ginawang kasalanan ang mga lalaking kasama ni Joanna, dahil na rin tila nagkasugat-sugat ang pribadong parte ng kanilang katawan. Oh Juan, naparito ka. Nabalitaan ko nangyari kay Joanna. Ilang doktor na ang sumuri sa kanya, ngunit wala silang makitang sakit sa katawan ni Joanna at lahat sila'y sumuko na. Mabuti at nasabihan ka ni Jose. Si Jose? Hindi si Jose nagpapunta sa akin dito. Hindi kami nagpang-abot sa bahay. Sa katunayan ay si Edison ang nagpapunta sa akin. Maaari ko bang makausap ang iyong anak? Nandoon siya ngayon sa kanyang kwarto. Pumunta sa silid ni Joanna si Mang Juan at halos masuka na sa sinapit ng babae. Puro sugat ang katawan nito. Matindi ang paghihirap. Halos butot balat na rin at mistulang bangkay na buhay. Napailing siya dahil kahit gamutin niya ang dalaga ay tiyak na hindi niya matatalo ang mambabarang.
Halos lahat ng mga kakilalang mambabarang ni Elda ay nagsanib puwersa na para parusahan ang dalaga. Mistulan na siyang bangkay. Hindi ko alam kung bakit nangyayari sa kanya ito. Binarang ang anak ninyo. Binarang? Ngunit bakit? Napaiyak ang ina ni Joanna nang marinig ang sinabi ni Mang Juan. Mahirap paniwalaan, ngunit yun lang ang tamang salita na maglalarawan sa kalagayan ng kanilang anak. Alam mo kung bakit, Mr. Salvador. Kahit gamutin ko siya ay hindi papayag ang mga mambabarang na mabuhay siya dahil sa kasalanang ginawa ng anak mo. Alam mo yan. Nag-iisa lamang namin siyang anak na babae. Dapat lang naming kung hindi niyo sasabihin sa mga pulis ang totoong nangyari, uubusin kayo ng mambabarang. Matindi ang galit nila sa pagkawala ng taong pinatay ng anak ninyo at ng kanyang mga kaibigan. Pinatay? Anong pinatay? Walang Tinawag ni Mang Juan si Elda na pumasok sa katawan ni Joanna at tumugon naman ang dalaga. Nagulat na lamang ang mag-asawa nang biglang magbago ang muka ng kanilang anak. Maraming tila ugat-ugat sa pisngi nito at maitim ang labi habang nanlilisik ang mga mata. Pagkatapos noon ay nagsalita ng mga bagay na hindi nila maintindihan. Hindi mo ba nalalaman ang ginawang kasamaan ng iyong anak? Sila ang mga mambabarang na pinapatawan ng kamatayan ng anak mo. Buhay ang inutang, buhay din ang magiging kabayaran. Magkano ba ang kailangan mong pera? Magbabayad kami! Hindi perang kailangan namin. Hustisya! Mga demonyo kayo! Pagbabayaran niyo ang kasalanan ng anak ninyo! Walang kapatawaran ang kanilang ginagawa. Ngayong gabi, ihahatid namin siya kay Satanas. Huwag kayong mag-alala. Hanggat walang hustisya, uubusin namin ang lahi ninyo. Kayong lahat! Parang awa nyo na. Huwag niyong idadamay ang iba kong anak. Wala silang kinalaman sa ginawa ng kanilang kapatid. Bukas, lalapit kami sa presinto. Sasabihin namin ang totoo. Ngunit huli na ang lahat para sa demonyong babaeng ito. Pag-isipan mo, dahil kung hindi mo tutuparin ang sinabi mo, uubusin ko ang lahi ninyo. Tandaan nyo yan! Pag-alis ni Elda ay nagsusuka si Joanna. Nagsisigaw naman si Mrs. Salvador nang makitang may lumabas na kung anong mga insekto sa katawan ng dalaga. Umiiyak yon habang binabanggit ang salitang mama na wala namang boses na lumalabas. Sinabi niyang sabihin na ang katotohanan sa mga pulis para hindi na sila madamay. Halos nagmakaawa na siya sa kanyang ama at sinabing siya ay hirap na. Napaiyak ang ginang nang muling magsuka ang kanyang anak at halos siya ay himatayin nang makitang ang isinusuka ni Joanna ay buhok na may kasamang sinulid. Kasunod ng mga yon ay isinuka niya ang kanyang maliit na bituka. Agad na isinara ni Mang Juan ang pinto at doon na naglupasay si Mrs. Salvador. Dinasalan ni Mang Juan ang pintuan at nilagyan ng selyo. Ito ay pangontra para hindi lumabas sa silid ang mga insekto. Huwag niyo yan bubuksan hanggat hindi pa sumasapit ang 7:00 ng gabi. Baka sa inyo mapunta ang sumpa. Anong mangyayari sa anak namin? Isinusukan niya na ang kanyang bituka. Felipe, pumunta na tayo sa mga pulis. Nakita mo na nangyari sa anak natin. Maaaring sapitin din niya ng iba mong mga anak. Dudungisan mo ba ang ating pangalan, Isabel? Mas mahalaga pa ba sa iyo ang pangalan mo? Paano kami ng mga anak mo? Matagal nang sira ang pamilya natin. Sa paggawa pa lang ni Joanna ng kasamaan, sira na ang pangalan mo. Kung uunahin mo pa rin ang sarili mo, ako na ang lalapit sa mambabarang at sasabihin ko sa kanya na sa iyo na lang ilipat ang barang at huwag na kaming idamay. Isabel! Tama na! Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Alagaan mo yung lintik mong pangalan! At nagmamadaling umalis ang ginang.
Padabog pa niyang sinara ang pintuan ng silid ng kanilang anak, na iwang walang imik si Mr. Salvador habang si Mang Juan naman ay napapailing na lamang. Pagsapit ng 7:00 ay pumasok ang albularyo sa kwarto ni Joanna. Nadatnan niya itong nakahiga habang nasa tabi nito ang mga isinukang buhok na may sinulid, kasama ang kanyang laman loob. "Tinatawagan kita, Elda!" Samantala, kasalukuyan namang nananalangin si Elda nang marinig ang boses ni Mang Juan. Agad niya yung tinugon. Mang Juan? "Elda, patahimikin mo na ang batang ito. Tapusin mo na ang kanyang buhay upang siya'y makapagbayad na." Hindi pa ako tapos sa pagpapahirap sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Kapag tinapos mo na ang kanyang buhay, makakamit mo na ang hustisya." Nasa ganoon siyang tagpo nang tawagin siya ni Edison. Nilisan niya ang katawan ni Joanna at hinarap ang aking ama. Ang kaninang nakakatakot niyang muka ay nagbalik na sa dating anyo. Elda, tama na. Natitiyak ko nahihirapan din si Elsa ngayon na nakikita kanyang nakalubog sa kadiliman ng kalahati ng katawan mo. Makakamit din natin ang hustisya, sinisiguro ko sa iyo. "Anak, tama si Edison. Patahimikin na rin natin ang kapatid mo. Ngayon pa lamang ay nakamit na natin ang hustisya." Napatingin si Elda sa larawan ng kanyang kakambal na nakakwadro sa dingding ng silid kung saan niya isinasagawa ang ritual. Ito ang silid ni Elsa nung siya ay nabubuhay pa. Nakita niyang parang malungkot ang muka ng kanyang kapatid, bagay na kanyang ipinag-alala. Marahil ay tama sila. Hindi matatahimik ang kanyang kakambal. Sapat na siguro ang pahirap na yon kay Joanna at nakabawi na sila. Sige po, lumabas muna kayo't mapanganib para sa inyong gagawin kong panawagan. Napangiti si Edison, saka inayang lumabas ang mga magulang ni Elda. Napaluhod naman ang dalaga para manawagan sa mga mambabarang na tumulong sa kanya para maisakatuparan ang paghihiganti. Kinabukasan, napabalitang namatay na si Joanna at nalaman din ng lahat sa kanilang baryo na siya ang nagpagahasa sa mabait na si Elsa. Nang hinayang ang mga kapitbahay nila sa buhay ni Elsa, ngunit may natuwa sa pagkawala ni Joanna, sapagkat ayon sa kanila, salot umano sa bayan nila ang anak ni Mr. Salvador. Umalis sa bansa ang pamilya ni Joanna pagkatapos mailantad ang nangyari. Nakulong si Mr. Salvador sa salang pagtatakip ng lihim sa ginawa ng kanyang anak. Samantala, si ama naman ay sumama sa lugar ni na Elsa para dalawin ang puntod ng kanyang namayapang kasintahan. Mahal kong kapatid, nandito si Edison. Dinadalaw ka niya. Mahal ko, napakalungkot ko na nawalay ka sa akin. Ang sakit na hindi man lang kita nakasama ng matagal. Mahal ko, alam ko dyan sa langit masaya ka na dahil nakamit mo ng hustisya na nararapat para sa iyo. Patawad, hindi kita nasamahan sa paghihirap mo. Hindi ko man lang nasilip sa huling pagkakataon ng maganda mong muka. Ang swerte mo, kapatid ko, dahil si Edison ang minahal mo. May balita ako sa iyo. Ikakasal na kami. Huwag ka mag-alala, mahal kong kapatid. Alam kong hindi kita mapapantayan sa puso ni Ed, ngunit pinapangako ko na aalagaan ko ang taong alam kong mahal na mahal mo. Mahal, tanawin mo kami mula sa langit at ipagdasal mo si Elda na siya'y patawarin ng Diyos dahil nagawa lamang niya yun para sa iyo. Hindi ko siya pipilitin magbago, ngunit ituturo ko sa kanya kung paano magmahal. Masayang umalis sina ama at Elda. Nagpakasal sila nung taong 1990 at noong taong din yon ako ipinanganak at pinangalanan nila na Edelsa. Naging masaya ang aming pamumuhay. Sina lolo at lola ay nagtungo sa ibang bansa at kami ang naiwan sa aming tahanan sa Pilipinas.
Ngunit noong taong 2000 ay nagluksa ang aming pamilya sa pagpanaw ng aking inang si Elda. Ibinili niya kami kina Tita Lily at tinupad niya naman na ako ay aalagaan at mamahalin. Kami ay kasalukuyang nasa ibang bansa na. Ako, si Ama at si Tita Lily. Muling ikinasal ang aking ama 4 na taon buhat nang mamatay ang aking ina. At ngayon, kasama ng aking mga kapatid ay masaya na kaming namumuhay dito sa ibang bansa. Yon, isang malupit na kwento na naman. Maraming salamat po ulit sa pagtsatsaga sa kwentong Enteng. At dahil dyan, meron ulit tayong shout-out. Simulan po natin kay Connie Cacalda. Hello po kay RV Tiong, kay Eugene Pineda, kay Mirasol Masuher. Hello po kay Rowena Saladino Lim. Hi kay Lira Luna, kay Jerlyn Batal, kay Jeneline Rodrigo, kay Amelia Namani from Israel. Hello po kay Janine and Bricks from Malolos, Bulacan, kay Elvira Ramos, kay Analu Barlita, kay Shagala Mary. Hello po kay Jovi Somoza, kay Michelle Cedron, kay Miss Maura, kay Christy Gaitan. Hello po kay Lady Dam. Hi kay Jennifer Sacris, kay Lynette Reparado. Hi kay Fernan TV, kay Domeng Ramos. Hi po kay My Honey. Hello kay Rachel Ignacio, kay Michelle from Saudi Riyadh. Hello po sa Gonzaga at Coronica family from Romelin Gonzaga. Hi kay Gemaline Orongan from Misamis Oriental. Hello po kay Andy Pasoke, kay Irene Canlas. Hi po kay Lenny Batayola. Hello kay Renalyn Dumayas, Reliama. Kay Alfreda Alona. Hello po kay Miss Kiwi Official. Hello kay Joel Marasigan, kay Kel Rodis, kay Flor de Liza Esorio, sa Filipino MedTech, sa Princess Margaret Hospital, Bahamas, from Cristiane Moncada. Hello po kay Connie Luz from Hong Kong, kay Lenang Sagara, kay Mariam Mangulamas. Hi kay Angelina Ignacio, sa Grefaldia at Imperial Family. Hello po kay Elizabeth Dungka, kay Henry M. Bailon. Shout out kay Sarah Marco, Rena Shane at Razel. Hello po kay Eunice 2025. Hi kay Grace Kiambao, kay Maria Rosalie Galendez, kay Beth Mercado, kay Maricel Delfin. Hello po kay Kiarsa, kay Arceli Briones. Hi din po kay Sang O, kay Jobber Pangilayan. Shout out kay Venus Ravas, kay Marilyn Ichon. Hi kay Judith Fajardo, kay Jane Bautista, kay Ramil Fariolin, kay Catherine Fantinalgo. Hello kay Merlin Lagada of Camiguin, kay Manny Manjego, Lilian Ortiz, kay Len TV2, kay Rosalinda Bogayong, Linda Lumage, Mabel, Miss Ireland Hot Babe. Hello po kay Monica Nieves, kay Vicky Abut, kay Wena Onsing, kay Jeneline Mix Vlog, kay Pasiano Guerrero, Mitze Boras, si Gabunan at Colin Pox Bangkilan. Hello din po kay Roslyn Jimenez, sa RGW ng Marulas, Valenzuela. Hi po kay Annalisa Saludar, kay Samantha at Charlie Cortezano, kay Maria Therese Alimios, kay Victor Alviar. Hello po kay Rose Bakel, kay Wildcats Kuting, Aida Paz, Heidi de la Cruz, kay Cesan de la Cruz. Hello po sa Ucom family from Leriza Abdul. Hi din kay Madi Abrera, Honey Austria, Merly Gaviola. Hi kay Glenda Panayas. Hello po kay May Megs. Shout out kay Jane Mitch Joy Saludo from Bacolor, Pampanga. Hi din po kay Asodisen Cerila. Hello kay Julius Del Rosario at kay Tess Aguilar. Para po sa mga hindi pa natin nabate, marami pa po tayong video, huwag kayong magtampo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta
sa Kwentong Enteng.